Taong Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, eksakto alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, ika-21 sa buwan ng Enero taong 2026. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning, amigo Sherwin. Yes, good morning Annie. Basta po, as always, dun sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, ingatan niyo po yung inyong mga sarili dahil talaga naman, yung trangkaso na pwede niyong maranasan ay pwede po kayong igupo niyan. Meaning to say, kung dati-rati sanay kayo na pwede lang ito, trangkaso, iinuman mo lang ng gamot. Okay ka na. But this time, kakaiba na. Or maybe because you're already senior. Baka factor At syempre, Annie, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Austin, Texas para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, Marie, and maraming salamat. At amigo, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Pinayuhan ng Malacanang si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos gawin lamang ang kanyang trabaho bilang mambabatas sa paghawak sa reklamo laban sa kanyang ama. Kaugnay ito ng impeachment case na inihain na sa Kamara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Congressman Marcos bilang chairperson rin ng Committee on Rules ang may jurisdiksyon sa order of business ng Kamara. Batay sa House Rules, may 3 araw ito para mai-refer ang naturang reklamo sa Committee on Justice. Kung ano po ang mandato ni Congressman Sandro, ipatupad niya po yun. Wala dapat siyang kinikilingan. Kahit ama niya po ang masasabing malalagay dito sa impeachment complaint. Hataw Balita Ngayon. Naniniwala si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na dapat humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdinig ng impeachment complaint laban sa kanya oras na ma-refer na ang reklamo sa House Committee on Justice. Ayon kay De Lima, depende pa rin anya ito sa desisyon ng mayorya ng mga miyembro ng komite. Dapat siyang mag-attend because he is the respondent. And the committee has the power to compel attendance of anyone. Diba? And then may consequences kapag hindi sundin yung summons o yung subpoena. Hataw Balita Ngayon. Nagtataka si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice sa iniahayang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay nito, tinawag ng kongresista na basura ang reklamo nakabatay lang umano sa news articles. Paglabag sa saligang batas, graft and corruption at pagtataksil sa tiwala ng publiko ang grounds ng nasabing reklamong impeachment laban sa presidente. Hindi naman nagpapaapekto rito ang nagrereklamo laban kay PBBM na si Attorney Andre De Jesus. Anya, hindi si Congressman Erice ang magdedesisyon sa merito ng kaso. Yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. I don't need his validation for this one. As far as I'm concerned, it's a complaint that should be appreciated, should be evaluated by the proper committee. I honestly do not care. He's entitled to his opinion, of course. Hataw Balita Ngayon. Ayon sa Malacanang, lahat ng sangkot sa anomalya sa flood control projects ay mananagot kahit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ikinalungkot ni PBBM ang pagkakasangkot ni dating Senator Revilla na kilalang kaalyado ng administrasyon. Noong Lunes, January 19, kusang loob na sumuko sa mga otoridad si Revilla kasunod ng paglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya.
Si Revilla ay kasama sa senatorial slate ng alyansa para sa bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos noong nakaraang 2025 midterm elections. Una pa lang po nabanggit ang pangalang Senator Bong Revilla, doon pa lang po nag-react na po ang Pangulo. At syempre nagulat po siya dahil kaalyado pa niya po. Pero sabi nga niya po, makailang ulit sabihin niya, kahit nga po kaalyado, kung kailangan imbestigahan. Hataw Balita ngayon. Bitin ang ilang miyembro ng Senate Minority Bloc sa nilang direksyon na tinutumbok sa public hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Partikular ito sa pagpapatuloy ng investigasyon sa mga manumalyang flood control projects ng pamahalaan. Paliwanag ni Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta, may ilang mahalagang issue na hindi natatalakay sa pagdinig. Para naman kay Senator Amy Marcos, may mga critical leads na hanggang sa ngayon ay hindi na tinutugunan ng komite. Dagdag pa ng presidential sister na palampas na ang ugnayan ng tunay na nagplano at nakinabang sa scam. Ako, I was a little bit disappointed. Personal ko to. Kasi sa kauna-unang hearing pa lang namin sa Blue Ribbon, sinabi ko na yun, there is a problem on coordinates. So, ibig sabihin, kahapon lang nila na naisip na totoo pala yun. At doon na-concentrate ang usapan. Totoo yun eh. Hataw Balita ngayon. No show o hindi dumalo sa preliminary investigation kahapon sa Department of Justice o DOJ si Senator Joel Villanueva kaugnay ng reklamong malversation sa flood control project sa Bulacan. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, humingi si Villanueva ng palugit para magsumite ng kanyang kontra sa laysay. Inaproba naman ng panel of prosecutors ang hiling ng mambabatas. Kabilang sa kapwa respondent ni Villanueva ang mga dating Department of Public Works and Highways o DPWH officials na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. And Senator Joel Villanueva filed a motion for extension asking and requesting the panel of prosecutors to be given until January 26 to file his counter affidavit, which the panel of prosecutors granted. Hataw Balita ngayon. Walang matatanggap na special treatment si dating Senator Ramon Bong Revilla. Ito ang nilinaw ng Interior and Local Government Secretary Jan Vic Remulla kasunod ng pagsuko ng kanyang kaibigan. Ayon kay Secretary Jan Vic, una sa lahat, Sandigan Bayan na ang nagdesisyon kung saan siya dapat makulong. 7 taon matapos na makalaya mula sa 4 na taong pagkakakulong dahil sa pork barrel scam, balikulungan si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sa loob ng PNP Custodial Facility. Matagal kami magkasama ni Senator Bong sa Cavite. Ang anak niya ay naging vice governor ko. Ang anak niya ngayon ay vice governor ng pamangkin ko. We've been lifelong friends ever since the 1980s. Matagal na kami magkaibigan. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Ang pag sinabi ng Sandigan to arrest him, I advise him to, ang best ko na magawa is to advise him to surrender peacefully. Hataw Balita ngayon. Mariing kinundina ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pahayag ng kontraktor na si Pacifico Curly Discaya sa Senate Blue Ribbon hearing noong Lunes. Sa pagdinig, sinabi ni Curly na pakiramdam niya ay ninanakawan siya nang tanungin umano ng Department of Justice o DOJ kung magkano ang kaya niyang isauling pera bilang bahagi ng proseso ng pag-a-apply sa Witness Protection Program o WPP. Para kay DPWH Secretary Dizon, dapat harapin na lang ng mga diskaya ang kanilang mga kaso lalo na at malinaw ang mga ebidensya laban sa kanila. Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Hataw Balita ngayon. Magsusumite ng formal requests ng Department of Justice o DOJ sa Senado para makuha ang kustodiya kay dating Department of Public Works and Highways sa DPWH District Engineer Henry Alcantara. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Bida, sa linggong ito nila target na mailipat sa kanila si Alcantara. Hindi na nagbigay ng ang kalihim ng detalye kung saan nila ilalagay ang dating DPWH official
Dahil na rin sa isyu ng seguridad, binigyan din ng DOJ na mahalagang witness si Alcantara para sa prosekusyon upang maipanalo ang kaso sa flood control projects. May obligasyon na ang DOJ na proteksyonan si Alcantara matapos na matanggap sa Witness Protection Program. Definitely, we will make a formal request, no? So we're making arrangements. We don't want to preempt, no? Kasi tandaan nyo, may mga security concerns na. Hataw Balita ngayon. Samantala, gagawin lahat ng pamahalaan, mahuli lang si Charlie Atong Ang. Itong tiniyak ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa gitna ng paghahanap sa itinuturong mastermind sa pagkawala ng ilang sabungero noong 2021. Ang National Bureau of Investigation o NBI naman hindi tumitigil sa paggalugad sa mga lugar na maaaring puntahan at pagtaguan ni Ang at tiwalang mahuhuli ito. Ayon naman kay NBI Director Attorney Angelito Magno, kabilang sa tinututukan ng NBI na paghanapan kay Ang ay ang mga sinasabing farm at mga residential property nito. Kung gano'n karami ang pera mo, mas madali ang kapasidad. But, ang pera niya, hindi katumbas ang pera ng buong gobyerno. So, gagamitin natin ang resources namin para mahanap siya. Ayun po, nasa mga probinsya po ang mga tao natin. Pati dito sa NCR po ay may mga tao tayo na nasa labas ngayon at tinutukoy ang whereabouts na para i-serve po natin ang warrant of arrest. Nakatutok po ang ating mga regions, districts at ang ating mga Manila units based doon sa mga nakukuha nating impormasyon na verifiable o yung masasabi natin na it's not a waste of time. Alam naman po natin yung mga known locations niya prior since hindi naman po ito sikreto dahil nagkaroon sila ng mga legitimate network businesses at maliban po doon sa mga impormasyon na natatanggap natin doon sa mga maaaring malalapit na kakilala niya na maaari niyang hinga ng tulong kung patuloy siyang magtatago sa ating batas. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula po sa Austin, Texas, USA. Yes, amigo, good morning. Good morning, Annie, at magandang umaga sa ating mga kasambahay. Muling iginiit ni US President Donald Trump ang karapatan na angkinin ng Estados Unidos ang Greenland. Bunsod umano ito ng hindi pagbibigay ng Norway ng Nobel Peace Prize sa Pangulo. Ito ang humahataw na balita ni Cas Carriedo. Dismayado si US President Donald Trump matapos na hindi makamit ang Nobel Peace Prize sa kabila ng pagpapatigil niya ng 8 nakaambang digmaan sa mundo. Bunsod dito planong itinulak ng pamahalaan ni Trump na magkaroon ng kumpleto at ganap na kontrol sa Greenland. Ayon kay Trump, kailangan ito ng Estados Unidos para sa seguridad ng bansa. Ang Greenland ay isang magandang lokasyon para paglagyan ng early warning system kung sakaling may mga nakaambang missile attacks at sa pagmonitor ng mga sasakyang dagat sa rehiyon. Makailang ulit na rin sinabi ni Trump na gusto nitong bilhin ang Greenland at handa nitong gamitin ang sandatahang lakas ng bansa laban sa mga miyembro ng NATO. Kung hindi umano ito may sakatuparan ay ipapatupad niya ang pagpataw ng 10% tariff sa mga kalakal na galing sa lahat ng mga bansang miyembro ng NATO ngayong Pebrero at muling itataas sa 25% sa darating na Hunyo. Isinumbat din ni Trump ang dami ng nagawa ng Estados Unidos para sa NATO kaya naman dapat lang aniyang suklian ng grupo ang bansa. Hindi lihim na nais ni Pangulong Trump na makatanggap ng Nobel Peace Prize dahil sa napatigil nitong 8 digmaan. Nilinaw naman ni Norway Prime Minister Jonas Gahr Store, isang independent committee at hindi ang pamahalaan ng Norway ang nagdedesisyon sa kung sino ang gagawaran ng Nobel Peace Prize. October 10, 2025, iginawad kay Maria Corina Machado, isang Venezuelan opposition leader, ang Nobel Peace Prize. Kat Carriedo, humahataw sa balita ngayon.
Humaharap naman sa matinding pagsubok ang immigration system ng Canada. Bunso dito ng naging record-breaking processing delays at malaking backlog ng mga immigration case. Mula sa Toronto, Canada, may umahataw na balita si Oraline Quijano, live. Yes, Oraline, kumusta kayo dyan? Gaano ba kalaki ang immigration cases backlog dyan sa Canada? Good afternoon, Marie. Ayon sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada o IRCC, mayroong mahigit 2 milyong aplikasyon sa kasalukuyang pinoproseso, kabilang ang mahigit 1 milyong backlog. Isa sa tinutukoy na dahilan ng pagbagal ng processing times ay ang pagbawas ng bilang ng mga empleyado ng IRCC at pagbabalik nito sa pre-COVID levels. Ito ay sa kabila ng mas mataas na dami ng aplikasyong natatanggap ng ahensya. Bagamat sinasabi ng IRCC na nakakatulong ang automation at AI upang mapabilis ang proseso, iginiit ng mga kritiko na hindi pa epektibo ang mga ito at maari pang magresulta sa mga maling desisyon. Samantala, ang pagbawas ng target ng immigration ay kasabay ng pagplano ng Canada ng malalaking proyektong pangkaunlaran. Nagdudulot naman ito ng pangamban ng kakulangan ng skilled labor na kinakailangan upang maisakatuparan ang mga planong ito ng pamahalaan. Balik sa'yo, Marie. Oo, Oraline, mukhang parehas lang na nagiging problema sa sistema ng immigration, ang Canada at ng US. Pero bukod ba sa staff shortage, may iba pa bang dahilan ng processing delays, Oraline? Oo, Maria, isa pa sa tinutukoy na dahilan ng backlog ay yung frequent changes sa mga immigration policies at rules. For example, lang yung nakaraang taon ng November 2025, binaba ng IRCC yung issues or numbers of study permits that they will issue for the year. So compared noong 2025, this 2026 inaasahang 7% decrease yung magiging available na study permits. So dahil sa pagbabago ng mga iba't ibang immigration rules and policies, kinakailangan ng officer retraining, kaya magkakaroon ng temporary slowdown sa pagproseso ng mga immigration cases. Marie? Yes, Oraline, sana magawa na agad ng paraan kasi alam naman natin, isa yan sa mga bansang gustong puntahan ng ating mga kababayan. Salamat, Oraline Quijano, mula naman sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Samantala, tiniyak ni US House Speaker Mike Johnson na mananatiling matibay ang special relationship ng United States at Britain sa kabila ng tumitinding tensyon, kaugnay ng Greenland at mga banta ng taripa. Ginawa ni Johnson ang pahayag sa gitna ng kanyang pagbisita sa London para sa ika-250 anibersaryo ng kalayaan ng US at ng pagbababala ni President Donald Trump na pagtataas ng mga taripa sa mga produktong galing sa Britanya at iba pang bansa sa Europa. Ito ang humahataw na balita ni Aloy Kalingasan. Binigyang diin ni US House Speaker Mike Johnson na matagal nang nakakaya ng Estados Unidos at United Kingdom na ayusin ang mga pagkakaiba nila bilang magkaibigan. Kaya naman naniniwala ang opisyal na magagawa itong muli ng dalawang bansa hinggil sa usapin sa Greenland at mga isyung pangkalakalan. Sa kanilang talumpati sa British Parliament, sinabi ni Johnson na nakipagpulong siya kay Prime Minister Keir Starmer at pinuri ang panawagan nito ng kalmadong dialogo upang maiwasan ng isang posibleng trade war. Naging mas masalimuot ang sitwasyon matapos batikusin ni Trump ang kasunduan ng Britain at ilipat ang soberanya ng Diego Garcia sa Mauritius na tila pagbaliktad sa naunang suporta ng kanyang administrasyon. Aminado si Johnson na direkta siyang nakipag-usap kay Trump bago ang biyahe at sinabi niyang layon niyang pakalmahin ang alon sa pamamagitan ng diplomasya at patuloy na dialogo. Sa kabila ng mga paghamon, naninindigan si Johnson na ang US at Britain ay may mahabang kasaysayan ng pagkakasundo at may kakayahang palakasin pa ang kanilang ugnayan sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan. Aloy Kalingasan, humahataw sa balita ngayon.
Tinatamaan naman ng matinding lamig at niebe ang malaking bahagi ng US ngayong linggo, dulot ng 2 bunsod o bugso ng Arctic cold at isang posibleng high-impact winter storm na maaaring umabot hanggang weekend. Bunsod nito, mahigit 70 milyong Amerikano ang nasa ilalim ng cold weather alerts mula pa noong Lunes sa Northern Plains hanggang Northeast, kabilang ang bihirang paglaganap ng lamig sa Florida. Itong humahataw na balita ni Abby Valdez. Bumaon sa 20 hanggang 30 below zero ang wind chill sa mga lungsod ng Chicago sa Illinois at Albany sa New York, habang nakaranas naman ng 20 hanggang 30 degrees temperature ang mga bahagi ng Florida na bihirang makaranas ng ganitong lamig. Nitong Lunes, nakapagtala ng pinakamalamig na temperatura sa Upper Midwest at Great Lakes, habang inaasahan sa Martes ang pinakamalamig para sa Northeast, kabilang ang New York City na naghahanda sa single-digit at teens wind chills. Nagdala rin ng makapal na lake effect snow ang bagyo sa Great Lakes, kung saan mahigit 8 pulgadang niebe ang naitala sa mga bahagi ng Michigan at New York na magpapatuloy pa hanggang Martes. Iniuugnay ang masamang panahon sa isang 100-vehicle pileup malapit sa Grand Rapids, Michigan na nagpasara sa Interstate 196 sa loob ng ilang oras. Isang clipper system naman mula Canada ang magdadala ng karagdagang niebe sa North at South Dakota, sa Minnesota at sa Iowa sa Martes, bago tumawid sa Great Lakes at Northeast sa Miyerkules. Bagamat hindi inaasahang record-breaking ang lamig at niebe sa unang bahagi ng linggo, babala ng mga meteorologists mas matinding panahon ang papasok sa mga susunod na araw. Simula Biyernes, inaasahang tatama ang panibagong bugso ng Arctic air na magdadala ng 30 below zero wind chills at posibleng 40 hanggang 50 below zero sa ilang lugar. Ang lamig na ito ang pinakamatindi ngayong season at posibleng mas tumindi pa ito sa buong taglamig. Nakabatay sa lakas ng Arctic air ang isang umuusbong na winter storm na posibleng magdala ng malawakang niebe at yelo sa Southern Plains, Lower Mississippi Valley at Southeast mula Biyernes hanggang Linggo. May tsansa rin na umabot ang wintry weather sa Northeast, bagamat babala ng mga forecaster na maaga pa para sa tiyak na detalye. Ayon sa National Weather Service sa Fort Worth, Texas, dapat maghanda ang publiko sa freezing temperatures at posibleng magulong panahon habang papasok ang ikalawang bahagi ng Enero. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Nagsimula nitong linggo ang annual meeting ng World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Halos 3,000 pinuno naman mula sa gobyerno, negosyo at international institutions ang nagtitipon sa gitna ng tumitinding mga issue sa ekonomiya, politika at teknolohiya. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Nakasentro ngayong taon sa World Economic Forum sa temang A Spirit of Dialogue na nakatuon sa kooperasyon, paglago, pamumuhunan sa tao, inobasyon at pagbuo ng kaunlaran. Sa kabila ito ng mga pambabatikos ng mga kritiko sa Davos bilang puro usap lamang at kulang sa konkretong aksyon laban sa lumalalang pandaigdigang inequality. Kasabay ng pagbubukas ng forum, naglabas ang Oxfam ng ulat na nagsasabing mas lumawak ang agwat ng mayaman at mahirap matapos tumaas ang yaman ng mga bilyonaryo sa record na $18.3 trillion, habang isa sa 4 na tao sa mundo ang nakakaranas ng kakulangan sa pagkain. Inaasahang dadalo ang halos 400 matataas na political leaders, kabilang ang mahigit sa 60 heads of state at government kasama si US President Donald Trump na magtatalumpati sa Miyerkules, at iba pang pinuno mula sa Europe, Asia, Africa at North America. Kabilang din sa mga dadalo ang mga tech leaders at pinuno ng malalaking organisasyon. Inaasahang tatalakayin sa Davos ang masalimuot na geopolitical tensions, ang papel ng Amerika sa mundo at ang pag-angat ng artificial intelligence na pinangangambahang magdudulot ng pangmalawakang kawalan ng trabaho.
Ang World Economic Forum ay isang think tank na nakabase sa Geneva na itinatag noong 1971 ni Klaus Schwab. Nagsimula ito bilang isang pulong ng mga business executives bago lumaki bilang isang global conference sa mga usaping tulad ng climate change, teknolohiya, inequality at global security. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Nagsagawa ng routine patrol ang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea kung saan namataan ang presensya ng mga barko ng China at nakatanggap ng radio challenge mula naman sa isang warship. Si Alan Malansala, humahataw. Nagsagawa ng Maritime Domain Awareness o MDA flight ang isang aircraft ng Philippine Coast Guard sa paligid ng Bao de Masinloc na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa naturang patrol, namataan ng PCG aircraft ang ilang barko ng China kabilang ang 2 China Coast Guard vessels, 2 warship ng People's Liberation Army Navy at 5 barkong pinaniniwala ang bahagi ng Chinese Maritime Militia. Habang isinasagawa ang patrol, ilang ulit na nagbigay ng radio challenge ang PLA Navy warship na may hull number 553 sa PCG aircraft. Maayos na sumagot ang aircrew at iginiit na ang operasyon ay legal at naaayon sa UNCLOS 2016 Arbitral Award at Philippine Maritime Zones Act at walang legal na basihan ang China para hadlangan ito. Ayon sa PCG, mananatili silang matatag sa pagprotekta sa soberanya, karapatan ng mga mangingisdang Pilipino at yamang dagat ng bansa at patuloy na ilalantad ang iligal na presensya ng mga dayuhang puwersa sa West Philippine Sea. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Mabot na sa 1,397,149 pesos ang pinsalang iniwan ng Bagyong Ada sa agrikultura ng Manalasa, ito sa siyudad ng Naga sa lalawigan ng Camarines Sur ayon sa pagtaya ng Naga City Agriculture Office. Patay sa kabuang ulat na isinumite ng 153 na magsasaka, nasira ang mga pananim dahil sa nakaraang sama ng panahon. Ang pinakamalawak na napinsalang pananim ay mais na umabot sa 105 ektarya na nagkakahalaga ng 787,500 pesos. Hataw Balita ngayon. Patuloy na minamonitor ng PHIVOLCS ang Bulkang Mayon matapos makaranas ng matinding ashfall ang ilang barangay sa Legazpi City at Daraga sa Albay. Senyales ng tumataas na aktibidad ng bulkan, dulot ng paggalaw ng magma at pagbuga ng volcanic gas. Si Ryan Salatandol, humahataw. Nakaranas ng ashfall ang mga barangay na sakop ng bayan ng Legazpi City at Daraga sa Albay. Paliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, ang pagtaas ng seismic energy at pagbuga ng sulfur dioxide mula sa Bulkang Mayon ay dulot ng madalas na pagguho ng mga bato at agos ng pyroclastic density current o uson. Palatandaan ito ng pagtaas ng paglabas ng lava sa bunganga ng bulkan. Pinanggalingan po ng mga ashfall ay yung yung mga pyroclastic density currents. Habang dumadaos-dos po yung itong mga rockfall na ito, nag-generate po siya, nagiging pyroclastic density current or uson yung itong mga rockfall na ito habang nagbabasag-basag. And yung nababasag ng mga bato, yun yung nagpo-form ng mga volcanic ash, and itinataboy naman ng hangin papunta dito sa Legazpi at saka sa Daraga. Naitala rin ang malakas sa pagbuga ng gas kung saan umabot sa 4,917 tonelada kada araw. Ang SO2 na siyang pinakamataas sa loob ng nakalipas na 15 taon.
rason dyan ay yung patuloy na pag-akyat ng magma na puno ng volcanic gas mula sa ilalim. And habang umakyat itong panibagong magma na ito na gas rich or maraming volcanic gas, tinutulak niya yung mga lumang or yung mga nauna pang mga magma at lava at kaya dumadami. Bagamat bahagyang bumaba na ang seismic readings, posibleng senyales pa rin ito ng panibagong pag-akyat ng magma na maaaring magdulot ng mas malakas na aktibidad ng bulkang Mayon. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Mas maayos at mas modernong pasilidad na ang sasalubong sa mga mag-aaral sa General Trias City, Cavite. Ito'y matapos formal na i-turnover ang isang bagong school building sa Santiago Elementary School. Isang proyektong layong tugunan ng kakulangan sa mga silid-aralan at mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa lungsod. Si Christian Lopez sumahataw. Formal nang binuksan kahapon ang isang 4-story 16 classroom building sa Santiago Elementary School sa General Trias City, Cavite. Personal na dinaluhan ni Education Secretary Sani Angara ang turnover ceremony ng naturang gusali. Ayon sa kalihim, bunga ito ng pinagsasanib puwersa ng Department of Education at ng lokal na pamahalaan ng General Trias para sa kapakanan ng mga mag-aaral at guro. Itinuturing na fully equipped ang mga bagong silid-aralan. Bawat kwarto ay may 50 inches smart TV para sa digital learning, mga bagong armchair at kumpletong safety feature tulad ng fire alarm, emergency light at malinaw na signages. Dumalo rin sa pagtitipon ang mga kinatawa ng DepEd at ng lokal na pamahalaan. Ang proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng DepEd na paayusin ang learning environment sa bansa at maiwasan ang siksikan sa mga classroom. Samantala, 542 guro mula sa Cavite Cluster ang opisyal na nanumpa para sa kanilang mga bagong posisyon na pinangunahan din ni Secretary Angara. Ang mga promotion ay bahagi ng 2025 Expanded Career Progression Program ng DepEd bilang pagkilala sa kakayahan at mahusay na serbisyo ng mga guro at upang matiyak na walang magre-retiro sa pinakamababang posisyon ng Teacher 1 lamang. Christian Lopez, humahataw sa balita ngayon. Bukod sa mas pinaigting na police visibility, gagamit na rin ng drones ang Baguio City Police Office para sa mas malawak ng pagbabantay sa kalsada at venue habang isinasagawa ang Panagbinga Festival ngayong Pebrero. Si Grace Doctolero, humahataw. We aim for zero incident. Paano natin ma-achieve yun? We'll make sure na yung mga gaps na noted by the BFFI in the PCPO, kailangan ma-address na natin yon at hindi na natin maulit. Kasi nga, ang kagustuhan natin, there will be a smooth flow of every events. Hindi lang doon sa major days na alam natin, yung 3 araw, but also pati na rin yung mga pocket events. Para masigurong maayos ang daluyan hindi lang sa pangunahing araw ng Panagbinga Festival kundi pati sa mga pocket events, isang Joint Operations Center ang nagsisilbing sentro ng komunikasyon at desisyon ng Philippine National Police Regional Office Cordillera. Dito ipagsasama ang ulat mula sa ground personnel, traffic units at mga drone operators para agarang makaresponde kung may insidente. Kita nga natin dun is more on siguro sa dami ng tao, yung communication between agencies. So kailangan yung kagad ma-address. Kaya isa sa napag-usapan kanina, yung establishment ng Joint Operation Center at pagkakandak ng communication exercises para lahat ng madideploy natin, uniform and non-uniform, ay iisa lang ang pagkukuhanan ng instruction and klaro yung mga instructions na mga galing sa taas at papunta sa mga nakadeploy na tao natin sa ground. Sa Baguio City Police Office, tumaas ang bilang ng ide-deploy na pulis mula 850 noong nakaraang taon, umaabot na sa mahigit 1,100 ngayong 2026. Bukod pa sa additional manpower mula sa regional headquarters at iba pang unit. Gagamit din ng drones bilang additional resources for security ng PNP.
Magsisilbi itong real-time crowd monitoring, traffic management at agarang pagtukoy ng posibleng banta sa seguridad lalo na sa ground float parade at street dance parade. For this Panagbenga 2026, we increase it to from 850 to 1,100 in deployment. And aside from that, we have also mga trained, certified drone pilots. Meron po sa tayong isang platoon, drone patrol. All we have to do is the request for them. Although dito sa Baguio City Police Office, we have actually 3 certified na drone pilots. Certified yun. May training prior to yung handling those kind of equipment. Inaasahan ng mga otoridad na aabot sa 150,000 hanggang 160,000 ang dadalo sa pangunahing araw ng festival at posibleng mas tumaas pa dahil sa mas pinalawak na mga aktibidad. Kasabay nito, mas mahigpit ang pinatutupad na traffic at pedestrian rules, pinalalakas din ang information drive hinggil sa mga traffic scheme at alternative routes. That will serve as an additional eyes for us because for us to be able to respond properly, to have the proper intervention in case there will be call for police assistance, the more information that we have, the proper, the more responsive ang aming police actions. And for the medical, we are still assessing, but more or less kung ano yung dineploy namin last year, Panagbenga 2025, that is what we are going to first consider. But then, you have heard a while ago from the medical team po natin, ang sinasabi na dadagdagan pa nila. Habang papalapit ang pinakaaabangang araw ng Panagbenga Festival, mas mahigpit na ang pagbabantay sa mga kalsada habang nakaalerto din sa himpapawid ang mga drones para tiyaking ligtas ang lahat. Hinihikayat ng mga otoridad ang mga bisita at residente na sumunod sa mga ipinatutupad na traffic scheme at security measures. Iwasan ang pagdala ng mga ipinagbabawal na bagay at makipagtulungan sa mga nakadeploy na pulis at volunteers para sa maayos at ligtas na pagdiriwang ng Panagbenga Festival. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Pinalalakas pa ng Philippine Coast Guard ang search and rescue operation para sa nawawalang motor bangka sa Davao Gulf gamit ang mga sasakyang pandagat at panghimpapawid. Si Alan Manansala, humahataw. Patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para sa nawawalang MBCA Amihara na iniulat na umalis mula sa Santa Ana Wharf sa Davao City patungong Governor Generoso, Davao Oriental. Kaagad na nag-deploy ang Coast Guard District Southeastern Mindanao at Coast Guard District Southern Mindanao ng mga sea at air assets, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno upang masaklaw ang mas malawak na bahagi ng Davao Gulf. Hanggang alas 10:47 ng umaga kahapon, kabuoang 14 na sasakyang pandagat at isang eroplano ang aktibong nagsasagawa ng paghahanap sa mga karagatang sakop ng Davao Occidental at Davao Oriental. Bandang alas 11 ng umaga kahapon, isang survivor ng crew member ng Amihara ang nasagip habang palutang-lutang sa karagatan sa bahagi ng Sarangani. We received a report from one of the relative noong pasahero na distress nga yung motorboat na yun. Upon the receipt of the information, nag-deploy tayo kaagad ng ating assets to conduct the search and rescue operation. Samantala, naglabas ang Coast Guard District Southeastern Mindanao ng notice to mariners na nagbababala sa mga barko at mangingisda sa Davao Gulf na magdoble ingat lalo na sa mga karagatan ng Malita, Santa Maria, Don Marcelino, Balut Island, Sarangani Island, North Jose Abad Santos at Governor Generoso. Ayon kay Commodore Philips Soria, Commander ng CGD Southeastern Mindanao, patuloy na paiigtingin ng Coast Guard ang operasyon upang mahanap ang iba pang sakay at matiyak ang kanilang kaligtasan. Magpapatuloy ang search and rescue operation habang may pag-asang may masusumpungan pang survivors. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Makakapanayam naman natin ngayong umaga si Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, upang pag-usapan ang ginagawang paghahanap sa nawawalang pasahero sa Mindanao. Magandang umaga po sa inyo, Captain Cayabyab.
Yes, good morning po Ma'am Annie at sa lahat po na nakikinig sa inyong programa. I'm with Amigo Sherwin Colobong. Ang first question ko po, ano ang paunang ulat ng Philippine Coast Guard hinggil po doon sa pagkawala ng motor banka at yung mga sakay nito dyan sa lugar po ng Mindanao? Yes, based po sa initial report po natin, itong motor banka Amihara ay umalis po ng Santa Ana, Davao City noong January 17. And lula nito initially, Ma'am Annie, ay 13. Ito po yung na-receive nating information na lula niya ang 13 individuals. So kahapon nga po, alas 11 ng umaga, ay nakita po natin yung isang crew nitong motor banka Amihara. Dinala na po natin sa hospital for further medical treatment po. Although generally safe naman po itong ating na-rescue. And upon receipt of the information, nabanggit po kanina na we already deployed our all the assets and resources kasama po yung pakikipag-ugnayan natin sa mga government agencies. And patuloy rin po ang sinasagawa nating pagpapabigay ng mga information sa mga local government units and even yung mga coastal communities po to be on the lookout. And if ever meron po silang makikita ng mga unusual na mga object, ay i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard. Okay. Captain Kawayabyab, you mentioned it was Jan 17. Today is already Jan 19. So far po, ang pinaka-initial report na nakuha nyo, yung isang crew na dinala sa pagamutan. Wala pa po ba tayong nakukuha ang impormasyon kung ilan ang pasahero dito sa lumubog na bangka na ito? Yes, we will be checking later this morning, Ma'am Annie. Pero kahapon po, 13 po na initial numbers ang ibinigay po sa atin. And based po doon sa testimony ng survivor, we were able to have some inquiry sa kanya kahapon. Accordingly, they experienced yung strong winds and big waves sa area that caused their motorboat to capsize. And according to him, Ms. Annie, na after po nung insidente na yon, some of the passengers were able to hold on to a floating debris and they were able to group themselves together po sa area po yan ng Davao Gulf. And some of them are waiting for the opportunity to have a signal kasi mahina daw po yung signal sa area. And there was one instance, yun po yung time na nakapag-report po sa atin yung asawa, na distress nga po itong motorboat na ito. So according to survivor, nag-decide po siya na lumangoy papuntang shoreline, kaya po ay naka-experience po siya ng malalakas na current sa area and that caused him to float hanggang overnight kasi napagod daw po at nagutom itong ating survivor. And that's the reason the following day, Ma'am Annie, that we were able to find itong survivor na to sa area po ng Sarangani. Another follow-up question, Ma'am. Parang titingnan natin, isa-set aside na natin yung overload kasi 13 lang naman ito. Now, can you clarify, may lumabas na balita, itong mga pasahero ay nahihirapan maghanap noong life vest, yung life jacket. Tama po ba ito? And bakit sila nahihirapan? Di ba po pagsakay mo? I'm not so familiar doon sa pagsakay ng mga barko, ng mga bangka. Pero dapat yung life vests, yung life jacket ay easily makukuha ng ating mga pasahero. In case of emergency, magagamit nila po yan. Is it correct na sabihin na hindi kasi nila mahanap, hindi nila makuha? Yes, there's life vest, there's life jacket, pero hindi nila makuha agad-agad yan. Ma'am, would you like to correct that? Ano po ba yung tamang information dito, Captain Kayabyab? Thank you. Miss Annie, we're still checking and confirming that information. Ongoing po ang isinasagawa po nating investigation. No? Pero ngayon po, because we believe that time is really of the essence, nakafocus po ngayon ang lahat ng teams po muna sa search and rescue efforts po natin. But definitely, lahat po ng sites na yan, yung mga information, would be form part of the investigation. Ma'am, thank you for that, Captain Noemi. Andito po si Amigo Sherwin Colobong para sa kanyang karagdagang katanungan. Yes ma'am, good morning po. Nabanggit niyo po kanina na strong wind, tsaka po yung malakas na alon ang possible cause kung bakit po nangyari po yung insidente. Ma'am, pagka po ba ganon, hindi ho ba nagbibigay ng abiso ang Coast Guard na kahit wala hong signal ng bagyo na pagbawalan na po silang dumayag
dahil po sa ganun nga pong sitwasyon? Well, unang-una, amigo Sherwin, we are checking yung details po ng departure detong motorboat na to. And then, pangalawa, wala tayo, tama kayo, na walang nakataas na signal dyan. The possible cause of the strong waves and currents is the amihan. No? At yung reason ng other details ng pag-alis na itong motorboats. And ongoing po ang kinakandak nating investigation. We will be checking on that, the reason of their departure. Opo, ma'am. At ano po ang maaari ho nating maipayo sa ating pong mga kababayan, especially pagka nga po gano'n ng panahon at maging doon po sa mga kapitan po ng mga bangka? Yes, unang-una, we always say this, amigo Sherwin, yung constant reminder po ng Philippine Coast Guard, particularly sa mga sasakyang pandagat, kahit wala po tayong nakataas na signal or wala po tayong mga bagyo, no? We always advise them to always check po yung sea condition ng area, kasi iba't ibang area may mga peculiarities din po yan. Pangalawa is to always check po yung mga weather updates and advisories na ibinibigay po sa atin ng Pag-asa. And then pangatlo, amigo Sherwin, to always equip their boats of life-saving equipments, and palagi po nilang kukunin yung number ng Philippine Coast Guard. So in case na magkakaroon po ng aberya or sa mga ganitong sitwasyon, ay madali po tayong matawagan at makapag-responde po at makapagbigay po ng assistance. Yes, ma'am. Thank you po. At narito po ulit si Annie. Okay. Amigo Sherwin, maraming salamat. Captain Noemi, please help me clarify this. Ano po? May sinabi po kayo na you are advising them, referring to ito po ba yung mga kapitan ng barko, na you have to check the sea condition. Wala ngang signal, storm signal, pero yung sea condition, malakas yung hangin at saka malakas yung alon, who will determine na sila ay hindi lumaot? Ito po ba ay completely nasa kanilang karapatan o pwede itong sabihin ng Philippine Coast Guard, no, hindi kayo pwedeng lumayag dahil ito yung sea condition? Okay, i-mention ka lang po, Ma'am Annie, yung mga ginagawa po na proseso ng Philippine Coast Guard before po natin i-allow yung mga sasakyang pandagat na umalis. Well, unang-una, bawat kapitan or boat master has a responsibility to ensure the seaworthy of their assets, of their vessels, Ma'am Annie. Usually, they are submitting the Master's Declaration of Safe Departure. So, ibig sabihin po niyan, ito pong kapitan ay na-check na po lahat. No, hindi lamang po yung mga dokumento, yung number ng cruise na dapat po on board, pero kasama rin po dyan yung mga weather updates, no, na nakita na po nila yung posibleng magiging condition pag sila po ay naglayag. And once na ma-submit na po ng kapitan or ng boat master itong Master's Declaration of Safe Departure, that would be the time for the Philippine Coast Guard to inspect the vessel and allow them to depart once they complied with all the safety regulations po na nakalagay po sa ating mga polisiya. So usually po, yan po ang nagiging proseso po natin. May mga pagkakataon, Ma'am Annie, na we don't allow them to depart. Depende po yan sa mga certificates na meron po sila on board. Ibig sabihin po nun, kung ano lang po ang nakasaad na allowable certificates for them to depart. Yun din po ang pinapayagan po natin. But definitely, the master of the vessel has their responsibility to ensure that their vessel is seaworthy to sail. Kasama po yung mga nabanggit ko sa inyo kanina, mga proseso and considerations na ipapakita po sa atin before we commence the pre-departure inspection po. Thank you so much. Salamat po, Captain Noemi Cayabyab, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard. Good morning and keep safe, ma'am. Thank you, Ma'am Annie, and good morning po. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 14, Talatang 5, ang tapat na saksi ay hindi magbubulaanan, ngunit ang sinungaling na saksi ay nagbabadya ng mga kasinungalingan.
Yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-21 sa buwan ng Enero 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Thank you very much, amigo. No more time, sabi ni Adet, no more bati Adrian, and no more bati Christian. Josa, thank you very much. And of course, kay Carl, kasama si Races. Siyempre, yung mahusay nating technical director, Rap Pelayo, thank you. Justine, and of course, si Rodrigo. Kasama po si Belinda Aquino. Sa inyo pong lahat. Of course, si Luel. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, si Jerickson, good morning. At ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Diyosa, maraming salamat. Ako po, si Annie Lantoy. Dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.